Dalawang lalaking umano'y nagbebenta ng Globe Mastercard at GCash account online na bisto sa isang entrapment operation. Target nilang customer, kagaya rin nilang mga scammer. Ang detalye sa report ni Kim Mangunay. Huwag ang dalawang lalaki sa isinagawang magkasunod na entrapment at follow-up operation ng mga otoridad sa Pasig City at Quezon City nitong Miyerkules ng gabi. Nagbebenta umano ang mga suspects sa online ng GCash Mastercard at Globe SIM card na may verified na GCash account na siya namang ginagamit sa pang-scam ng mga tao. Target umano ng dalawa ang magbenta nito sa mga scammer na gagamitin naman sa panloloko sa mga tao. Nagkakalaga naman ng 800 pesos ang isang Globe SIM card na may verified GCash account. Sa tulong ng tip mula sa isang caller, nagsagawa muna ng cyber patrolling ang Eastern District Anti-Cybercrime Team o EDACT. At matapos nga makumpirmang may nagbebenta nito online, nagkaroon ng entrapment operation ang pulisya na resulta sa pagkakaaresto ng isang suspect. Kinilala itong si Jomel Samson Sichon, 30 years old, residente ng Novaliches, Quezon City. Si Sichon ang nautusan umano ng isa pang suspect na mag-deliver ng mga items sa nagpanggap na buyer. Pagkatapos na ikanta ni Sichon ang kasama nito, agad na nagsagawa ng follow-up operation ng pulisya patungong Quezon City na nagresulta naman sa pagkakadakip sa mismong online seller ng mga GCash, Mastercard at SIM card. Tinukoy ang supplier ni si Mark Ray Villas Veroy, 34 years old, residente ng Barangay 172, Caloocan City. Na-recover sa kanila ang isang Samsung A73, isang Oppo A92, driver's license na nakapangalan sa suspect na si Jomel Samson Sichon at 10 piraso ng GCash Mastercard at Globe SIM cards na may verified GCash accounts. Payo naman ni Police Lieutenant Michelle Sabino, spokesperson ng PNP Anti-Crime Group, huwag magbenta ng verified na GCash account dahil ito umano ang bagong modus ng mga scammer. Kaya siya nagiging problema is because ginagamit itong mga verified accounts ng GCash na scam people. So, yung mga scammers, ito yung gagamitin nila because instead of us looking for them, ito yung ginagamit ng mode kung saan nagtatransact yung money. Doon pumapasok. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at Republic Act 8484 o an act regulating the issuance and use of access device. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng EDAC ang mga suspect para sa ukulang disposisyon. Ako, si Kimberly Mangunay, ang inyong abante, teletabloid reporter, walang inaatrasang balita.